May mga nagsasabi, mahirap daw ang PNP Cat. Mahirap talaga to pag hindi mo alam ang pag-aaralan or ang coverage, pati na rin kung paano ito sagutan. Sa video na to, magbibigay ako ng coverage ng PNP Cat at magbibigay din ako ng tips and insights sa na-experience ko ng pag-take ko ng PNP Cat, yung mga kadalasang tanong at kung saan kang subject magpo-focus. At sa huling part ng video na to, magbibigay ako sa inyo ng libreng reviewer para makatulong sa inyo para makapasa. Itong coverage na to, based ito sa binigay ng PNPA. Ito ay mathematics, science, logic and abstract reasoning, communication skills, Philippine current events, general information, and history. Sa mga yan, may nakasaad na specified subtopics. Sa ginawa kong reviewer na ipapakita ko mamaya, lahat ng subtopic na yan, merong at least 30 to 50 items na pwede nyong pag-aralan. Ito ay binubuo ng questions, answers, and explanations. Ang PNPA Cat ay kadalasang 200 items. Para sa akin, ang pinakamahirap na topic ay math. Kaya mas maganda, mas mapag-aralan nyo ito, pero wag nyo i-disregard ang ibang topic. Sa time ko na pag-exam, ang nalala kong kadalasang tanong ay word problem and fractions. Ang common na tanong about sa word problems ay about sa ages. For example, ganito. Meron ding counting tanong sa algebra, sa trigonometry naman, at geometry, ang kadalasan tanong ay area and volume. Kaya mas maganda, familiar ka sa mga formula ng mga ito. At syempre, kung paano isolve ang mga yan. Uli, dapat familiar ka sa pagsagot ng questions about fractions and decimals. At marunong ka mag-add, minus, divide, and multiply ng decimals to decimals, fraction to fractions, at fractions to decimals. Sunod ng level of difficulty sa math ay communication skills. Ang kadalasan tanong dito ay tenses of verb, grammar, vocabulary, antonym, and synonym. Kaya maganda, dapat alam mo yung mga yan. Malawak din dapat ang vocabulary mo. May mga tanong din na ganito. For example, may isang sentence at may isang word na naka-underline at aalamin mo kung anong ibig sabihin ng mga yun. Meron din ibibigay na sentences at aalamin mo kung tama ba yung tenses of verb at grammar ng mga ito. Sunod na level of difficulty ay logic at abstract reasoning. Medyo marami ding tanong about dito. Lalo na yung dapat malaman mo ang relation ng sequence ng number. Meron ding tanong sa relation ng mga bagay. For example, may 4 na word. Alin sa 4 na yon ang naiiba? Para sa akin, ang topic na to ay more on critical thinking at common sense. Para sa akin, ang pinakamadali naman sa lahat ng topics ay Philippine current event, general information, and history. Dahil konti nga lang ang tanong dito, at very common and usual ang mga tanong. Hindi siya masyadong komplikado at halos more on stock knowledge. Siguradong napag-aralan mo nito nung high school. Kaya kung nag-aral ka ng mabuti, may advantage ka sa topic na to. Pero kung hindi ka naman nag-aral ng mabuti or hindi mo masyado naalala, pwede mo naman i-review ulit. At syempre, pwede mong gamitin yung reviewer na ginawa. Ito na siguro yung pinakahihintay nyo sa video na to. Ang libreng PNP Cat Reviewer. Nakasave ito sa Facebook group na ginawa ko. Pwede nyo to i-search or i-click nyo yung description sa baba ng video na to. Pag nakapunta ka na sa group page na ginawa ko, na ang pangalan ay PNP Free Reviewer and Admission Tips. Pagkapasok mo, punta ka sa files at i-download mo yung PDF files. At yun, meron ko ng libreng reviewer. Ginawa ko din tong community na to para magkaroon din kayo ng libreng tips para makapasa kayo sa PNPA. Kung may kilala kayong aspirant ng PNPA katulad mo, invite mo din sa group na to para matulungan natin. So, yun lang. Sana marami kayong natutunan. At kung may katanungan kayo, type nyo lang sa comment section. Gawin natin ng content yan. Maraming salamat.